Good morning! It's November 13 today, and it's a Wednesday. Dapat meron akong klase ngayong 10 a.m. Kaso, wag na lang kasi I feel so sick at nagpa-vlog pa ako kahit sick na ako. And I've been feeling this since the other day when I cleaned my brushes, my makeup brushes, at natapos yata ako alas 10 na ng madaling araw, at 2 oras ako naglinis ng brushes ko, at parang nilamig ako sa paghuhugas ng brushes ko, at sumakit ang mga balikat ko, sumakit ang katawan ko dahil doon. Ewan ko anong nangyari, hindi na yata ako sanay maghugas ng brushes. Pero okay lang, worth it, kasi at least clean na ulit yung brushes ko. Ayan sila. Yan! So, hindi ko pa sila nilalagay sa lalagyan kasi yung iba hindi pa tuyo. So, yun. And I look like shit now. Oh, ayos lang yun. May sakit nga eh, diba? So, please excuse me sa ngayon. But anyway, I decided to, vlog again. Because earlier, I was watching my friend's vlogs. His name is Kit Varias. His YouTube channel is Kit's Life on Video. So, I'm just going to link his channel in the information box below. So, you should check him out kasi astig lang yung mga vlogs niya. Nakakatawa. It's very entertaining. Short vlogs, pero it's very entertaining. So, you should check it out. And magaling siya sa pag-edit ng videos. Kaya idol ko talaga yung si Kit. So, anyway, I was inspired while I was watching his vlogs. So, I decided to, get back on doing vlogs because I stopped. Because I know that it's not a secret anymore. Most of you already know that I've been through something. So, I'll just say it out loud. I just broke up with my boyfriend. Alam nyo, na mahirap yun. Alam nyo. That's why I stopped doing tutorials for a while, videos for a while. I'm not actually vlogging anymore. Pero mamaya, magbablog na ako. Promise. Ang dami ng backlogs. So, tinurture ko muna yung sarili ko. Consider this as a how to survive a breakup video na din. So, tinurture ko muna yung sarili ko na hindi ako nagbablog, hindi ako nagbi-video, hindi ako gumagawa ng kahit ano masyado. In fact, hindi ako nagstay dito sa room ko ng isang buwan. Isang buwan yan. And it's a little bit hard because parang everything reminds me of him. Everything reminds me of us. Tapos parang hindi ko talaga kaya rin magstay dito sa room. Grabe. Parang ganun. And I always wanted to be around with a lot of people para hindi nakakalungkot. Ang hirap sobra. And now I can say that I'm way better. I'm not that okay yet, but I can say that I'm way better compared to this past month. Sobrang hirap. But I'm not going to say everything here in this video. But my life is pretty much almost like an open book naman. And the reason why I'm telling you this is because it helps when I tell it to people. It helps when I let it all out. I'm not that kind of person who keeps everything sa loob kasi mas mahirap yun. So if I were you, ilabas nyo lang. That's why I actually posted a very long status, a very long message on my Facebook saying that I'm letting him go. And once you release everything, the fear and the hatred and all the hurt, mas madaling makalimot. I want to talk more about this thing because I want to share with you what I did to survive. And the first thing that I did is analyze what happened. At ang advice ko sa inyo, huwag nyong pahirapan yung sarili nyong i-analyze lahat. Kasi kahit anong mangyari, kahit anong explanation yan, hindi nyo ma-analyze yung totoo. At kahit ano pa yung i-explain niya, aminin mo, maniniwala ka ba? I mean, diba? So, ang ginawa ko na lang, respeto. Respeto sa naging desisyon niya at respeto sa sarili ko na iniisip mo rin na may mali naman talaga sa lahat. So, sabi nga nila, ang gawin mo, move on. But I hope that saying it would be as easy as pag ginawa mo na mag-move on. It's, it's really the hardest part. Masasabi ko na yung feelings mo habang nag-move on ka, nasa moving on phase ka, traitor yan. May times na maisip, okay na ako, hindi ko na siya naisip. And then, meron na namang moments na parang nananahimik ka, bigla ka na lang iiyak. Magbe-breakdown ka talaga. Totoo yan. And I've experienced that. And naisip ko minsan, ba't nangyari? Bakit nangyayari to? And sabi nga ng iba, at naisip ko nga din yan, being heartbroken is, part of growing up. So, ayos lang yan. Just shake it off. And then,
ang ginawa ko ngayon, ito, ewan ko, maraming makakornihan sa inyo, whatever, pero ang ginawa ko, I held on to my faith, yun lang, and lagi lang ako nagpe-pray, sobrang naging, sobrang naging maka-Diyos ako ngayon, and I think, marami akong napabayaan before, pero minsan pag iisipin mo lahat, isipin mo kung ba't nangyari, marami ka sigurong napabayaan noon kaya nangyari to. So, ibig sabihin lang noon, parang wake up call lang to sa akin, wake up call lang to sa inyo, na siguro may kailangan pa kayong ayusin bago ka magpatuloy, hindi man kayo magkabalikan, mayroon man kayong bagong makita, magkabalikan man kayo o hindi, at least maaayos yung buhay mo. At pagka nangyari yun, mas magiging better ka, mas magiging matured ka, and ewan ko kung bakit ganito ako, parang nag-a-advise ako naman to may pinagdadaanan, pero actually, sobrang nakatulong. At ang daming taong tumulong sa akin, and the best thing about this breakup, I realized who really are my true friends, and na-realize ko din, na kung sino yung mga pinabayaan ko noon at hindi ko na pinapakailaman noon at hindi ko pinapansin dati, sila yung tumutulong sa akin ngayon. So, sobrang salamat. At nagpapasalamat ako sa Diyos na pagka hinihiling ko sa Kanya na pasayahin niya ako at alisin niya yung lungkot, pinapadala niya yung mga kamag-anak ko at yung mga kaibigan ko. Alam mo yun, parang buong araw may kausap ako. Sa umaga, kausap ko yung pamilya ko, sa hapon, kausap ko na yung friends ko hanggang madaling araw, and it's a big help for me. So, thank you so much. Alam nyo na kung sino kayo. Pati yung mga kaibigan ko sa ibang bansa na hindi ko na nakakausap, alam mo yun, nandiyan pa rin sila para sa akin. So, thank you so much. At yung mga hindi mo naman ka-close natin, naging ka-close mo ngayon. Tapos alam mong may care sila, alam mong may concern sila, sobrang laking tulong para sa akin. And you know what, the first days, after what happened to us, hindi ako nakikinig ng love story, hindi ako nanonood ng love story or whatever that it is then related sa mga relasyon. Para akong natakot. And then one time, I decided to listen again to love songs and watch love stories again. Para bang face your fear, ika nga, di ba? So, I decided to try doing that again. And nakakatuwa kasi pagka naramdaman mong, ay, hindi ka na ganun ka-affected. And then slowly, I'm telling you, and I'm sure, and I promise you, it will be okay. Everything's going to be okay. And ako wala pang 2 months. Pero, gaya nga nasabi ko, hindi pa ako ganun ka-okay, pero I'm way better now. At, ang pinaka nakatulong din sa akin, para sa akin, yung Diyos talaga. Number 1 yan. At pagka sinabi mo nakatulong yung friends, nakatulong yung family mo, para sa akin, hindi mangyayari na makatulong sa sila kung hindi dahil sa Kanya. So, that's really true. At isa pa, sabi nga nila, huwag kang aasa lagi sa mga kaibigan mo kasi hindi sa lahat ng oras nandyan sila. So, ikaw at ikaw lang din. At siya. So, para matulungan mo yung sarili mo, manghingi ka ng guide sa Kanya. Another thing na makakatulong sa yung makalimot, iwasan mo lahat ng nagpapaalala sa Kanya. Kunyari, Facebook friends pa din kayo. Huwag mo nang tignan yung profile niya. Or, Facebook friends mo yung relatives niya. Huwag mo nang usisain yan dahil makikita mo siya doon. Pero huwag mo silang i-delete. Huwag kayong bitter. Huwag mo naman silang i-delete. Para sa akin, hindi maganda yun. Hindi nakakatulong yun. Parang, wala lang. Parang, lalo na yung mga kamag-anak niya, hindi naman sila damay doon eh. Especially pagka napamahal ka na sa family nila, hindi sila damay. Wala naman silang kasalanan doon. At kayong dalawang nagdesisyon na maghiwalay kayo, kaya wala nang magagawa doon yung mga pamilya nyo. So, huwag nyo silang idamay. So, ako, I'm still friends with his family. In fact, hindi na magbabago yun, I think. Kahit na ano mangyari, hindi na magbabago yun kasi hindi na sila iba. And somehow, hindi nyo na sila maiisip din minsan, pero pag nakita nyo sila, nandyan pa din. Alam mo yun, nandun pa rin yung care mo sa kanila and yung concern. So, I'm glad na I'm still okay with them. Alam mo yung nakakatuwa lang, na minsan pag nasa bahay ka, alam nila yung naiisip mo eh. Alam nila yung nararamdaman mo eh. Not totally talaga alam nila yung nagigets nila yung nararamdaman mo, pero alam nila na nahihirapan ka. Tapos parang ang bait-bait lang nila sa akin. And you know what, even yung tatay ko, na kahit ganyan lang siya, alam mo yun, alam niya, at nararamdaman kong alam niya, parang, ang sarap lang na sinusuportahan ka nila. Yun.
Yun lang mahalaga doon. So, if I were you, sabi nga nila, gawin mong busy yung sarili mo. But you know what? The first days, kahit sabihin nilang gawin mo yung busy yung sarili mo, oo, naisip ko, sige, gagawin kong busy yung sarili ko, pero hindi makatulong. Lalo na pagka mag-isa ka, travel ka mag-isa, kunyari, punta ka dito sa ganyan, tapos habang nagko-commute ka, mas mag-isa ka, Diyos ko, maiisip mo siyang maigi. Sabihin nilang magpaka-busy ka, oo, makakatulong yan, pero at first, hindi makakatulong yun. Para sa akin na. Kasi sa tingin ko, kahit na gano'n mo gawin ka busy yung sarili mo, may isip mo pa rin siya eh. And the only thing that can heal a broken heart, sabi nga sa How I Met Your Mother, is time. Totoo yan. Time talagang tutulong sa'yo. Hindi yung oras mo, not in your own time, but in God's time. So, faith lang, tiwala lang, and wag kang suicidal, wag kang maarte. It's not the end of the world. Ayoko, wala na akong boyfriend. Diyos ko, paano na to? Wala na akong makakayakap. Diyos ko, paano wala na akong kasama? Wala na akong sine. Hindi ganon, ate. Totoo naman yung sinasabi, hindi mo kailangan ng boyfriend para maging happy ka eh. Eh, nung may boyfriend ka, tapos hindi naman kayo maayos, happy ka ba? So, isipin mo na lang yun. So, if I were you, just be faithful to God. Kasi, kahit anong gawin mo yun, siya lang talaga makakatulong para sa'yo. And after this moving on phase, after you broke up with your boyfriend or your girlfriend, masasabi mo maging okay na. You will be more mature, and you will grow up smarter and wiser. So, isipin mo kung ano yung mga nagawa mong mali before, and then the next time you find someone, at least, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin, and mas maganda talaga na maging totoo ka lang sa sarili mo. Yun lang yun. And kung iniisip nyo na sayang, ang tagal na namin ng jowa ko, sayang na pinagsamahan namin. Alam mo, para sa akin, kami, 5 years, almost 5 years, or let's say 5 years. 5 years na kami. Pero isipin mo, kung hindi naman talaga na kayo para sa isa't isa, at kung hindi na kayo nag-grow together, at kung hindi na sapat na love lang yung nararamdaman nyo, hindi na rin siguro sayang yun. Isipin mo na lang, sabi nga nila sa akin, isipin ko na lang daw na minahal niya ako, pero hanggang doon na lang yung kaya niyang ibigay. At ganun na lang din isipin mo, na hanggang doon na lang, at ganun ka din, na kahit gano'n mo siya kamahal, hanggang doon na lang yung kaya mong ibigay. Kasi kung meron pa, di sana hindi niya naramdaman yun. Diba? And another thing, hindi sagot sa pag-move on yung pag-inom. Ay, inom tayo, pare! Ay, shucks, gusto kang uminom kayo ng alak. Gusto kang magpakalasing kang makalimata ka. Utang na loob, sapakin kita eh. Hindi po nakakatulong yung pumarty-party ka dyan at makapaglandian ka kung kanino dyan. Hindi nakakatulong yun, lalo mo lang pinapahirapan yung sarili mo, at please, pakipulot yung dignity mo, pwede. Kalma ka lang, umiyak ka kung gusto umiyak, magalit ka kung gusto mong magalit, pero wag kang bitter. Kasi, lalo mong ikukulong yung nararamdaman mo sa loob eh. Pakawalan mo lahat. Release everything. And then, pagka natutunan mo tanggapin lahat, ikaw na ang pinakamagiging masaya at pinakamalayong tao sa buong mundo. At kahit sabihin ng ex mo na kaya siya umalis kasi gusto niya maging free, pag ikaw nirelease mo lahat yung nararamdaman mong negative vibes, mas magiging free ka kaysa sa kanya. At wag kang maghihigante dahil ikaw lang din ang mahihirapan. Parang pinaghihigantehan mo lang din yung sarili mo. Like for example, ako, mataba ako. Malaki akong babae. Kaya minsan di ko maiiwasang isipin na baka isa sa dahilan kung bakit nawala siya, dahil ganito na ang itsura ko. Pero, isipin mo, wala naman talaga sa itsura yan eh. Ngayon, nag-workout ako, nagda-diet ako, at nagpapapayat na ako. And the reason why I'm doing this is hindi para maghiganti sa kanya. Pag pumayat ako, maghihiganti ako. Pag pumayat ako, magkakandarapa ka ulit sa akin. Hindi po ganun. Parang naisip ko lang na after ng breakup namin, na napabayaan ko nga talaga yung sarili ko. Kumbaga masyado akong naging kampante sa kanya. When I met him, hindi ako ganito kalaki. And parang, alam mo yun, na kahit na lagi akong nagme-makeup, nagpapaganda ako, pero yung sarili ko, yung health ko, yun yung napabayaan ko kasi masyado ka nang naging kampante dun sa tao. And siguro ganun din siya. But eventually you will realize na may mali talaga. Tapos ang dami nag-advise, basta ikaw, ayusin mo yung sarili mo, papayat ka na para marami kang makitang lalaki. Hindi po ganun. Papapayat ako, oo, pero hindi para sa ibang tao, hindi rin para sa kanya, lalong-lalo na hindi sa kanya. Magpapayat ka para sa sarili mo, magpaganda ka para sa sarili mo. Maganda kung ginagawa mo lahat ng to para sa sarili mo. Binabasa nga ako kanina eh.
ano ba yung nabasa ko niya? Pagka daw nagawa mo na yung gusto mo, yun yung pagiging free. Pero pagka gusto mo yung ginagawa mo, yun yung happiness. So that's what I'm saying you guys, and natuwa ako sa status na yun talaga. Kasi it's true. Pag nagawa mo yung gusto, freedom yan. Pero pagka gusto mo yung ginagawa mo, passion mo yan. Kaya happy ka. So, sana ganun din kayo. And now, what I'm doing is, gaya na sabi ko, nagpapapayat ako, so I work out. Hindi naman everyday, kasi minsan sumasakit yung katawan ko. Every other day, and I work out at least 30 to 40 minutes. And then, may time na hindi mo pa rin mapipigilan talaga kumain ng kung ano-ano dyan. Pero masasabi kong bawas na. And parang nasanay na din yung sarili ko na hindi na ganun karami yung kainin. Unlike before. Tapos, wala na akong masyadong appetite sa sweets. So, that's a good thing. Although, sometimes, gusto pa rin uminom ng sodas. Pero, parang pag naisip ko, ay hindi na. So, masasabi kong mas may disiplina na ako ngayon. Unlike before. So, nakakatuwa lang. Dahil ang laking tulong din ng breakup. Kasi dati, nung kahit nung kami pa ng ex ko, kahit gusto kong magpapayat, hindi ko kaya. Pero ngayon, parang motivation to. Sobrang motivation yung nangyari. At gusto kong gawin to para sa sarili ko. Hindi para sa kanya at hindi para sa ibang tao. So ngayon, let's talk about my, may pagpapapayat. Na ngayon, nagtitingin-tingin ako ng meal plans na pwede kong sundin. And I'm planning to do my own meal plan eh. And then yun nga, nag-workout ako. I ask advices from my friends na kung anong dapat workout. So, ngayon, mas focus muna ako sa cardio since na sobrang laki ko ngayon. Focus muna sa cardio para matunaw yung mga taba-taba dyan, mga cholesterol. And then, siguro pag kayo talagang nabawasan na, doon na ako mag-start mga lifting and everything. So, ang ginagawa ko, hindi ako nag-gym. Ayoko nagpupunta sa mga gym. Diyos ko, nakakahiya para sa akin. Pero naaasiwa lang ako pag maraming tao sa paligid ko. So, ginagawa ko, I downloaded workout videos from YouTube. And then, yun yung sinusunod ko. Meron ako sinusunod ngayon yung mga basic cardio, fat burning cardio, yung hip-hop abs. I'm going to put all the links in the info box below kung gusto nyo makita. So, sobrang nakakatawa. And yung mga dance workouts, yun, ang saya kasi mag-i-enjoy ka, lalo na pagka yung music, yung modern. Kasi, yun, syempre mas mag-i-enjoy ka, diba? And masasabi ko ngayon na nag-lose na ako ng 5 pounds, pero hindi pa yun halata. Kasi nga, pagka malaki ka, tapos 5 pounds na nawala sa'yo, hindi pa ganun yun ka-noticeable. At ang unang papaya talaga sa'yo yung mukha. So, may mga nagsasabi sa akin dun sa previous videos ko na pumayat daw yung face ko. Eh, siguro nga. Kasi yun ang unang papaya talaga. Like, pag pinagpawisan ka, pansinin mo, dito lahat ng pawis sa katawan, hindi pa masyado. Kaya sana work out lang at galaw-galaw mo na yung katawan mo. And parang pagka nag-workout ka, parang mas magiging, parang alam mo yun, magaan sa pakiramdam minsan. And sabi nga nila, pagka nag-workout ka regularly, mas gaganda yung skin mo. Although ngayon ang dami kong pimple scars. Kasi, I just had my period. But anyway, so I'm planning to do a workout vlog. Hindi naman laging nagba-vlog about workout. Pero, I think I'm going to record everything. And then, pagka yung medyo malaki ng improvement, doon share ko lahat sa inyo. And basically, that's all I'm doing right now. Wala pa akong masyadong sobrang major na ginagawa sa pag-workout ko. Yun parang fat burning cardio, tapos less food, and then discipline and more motivation. And yeah, if you have advices on how to lose weight, just comment below your suggestions. Or if you have any questions, comment below your questions. And maraming salamat sa lahat ng nagme-message sa akin. It's amazing. It's such an awesome feeling na yung mga hindi mo kilalang tao, lalo na yung mga subscribers ko, nagme-message sila sa akin, nagko-comment sila na, alam mo yun, mararamdaman mo na may care. Hindi lang basta-basta parang maka-comment lang eh. Hindi ganun. Mararamdaman mong may care, may concern sila. Sobrang salamat po. Kilala nyo na kung sino kayo. And you know what? Hanggang ngayon, hindi ako nakaka-move on pa din dun sa nung birthday ko when some of my subscribers made a video for me. Sobrang natatouch ako. In fact, I cried when I watched the video. Sobrang hindi ko ini-expect yun. And hanggang ngayon, ang daming nagme-message sa akin. Kahit na yung mga unexpected persons na, alam mo yun, kinakamusta nila ako or whatever. Sobrang salamat po. I feel so loved. Kaya nakakatulong din yon para makapag-move on, para makalimot. Dahil maisip mo, ay, hindi lang naman pala siya. Maisip mo na, ay, hindi lang pagmamahal niya yung mahalaga. Marami namang ibang tao dyan nagmamahal sa'yo, di ba? So, thank you so much for all your messages and your concerns. And gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na sobrang na-appreciate ko po yun. And
I want to tell you that this won't stop me from making videos. I just took a break for a while para alisin lang lahat ng nararamdaman ko. And ngayon, I'm back on track. I actually have a new video. It's my updated foundation routine. And I promise you, mas marami pang darating na videos. So, yun nga po, kung nasasad kayo, sa una, sige, magpakasad lang kayo. Pero pag matagal na, wag na, tama na. Huwag nyo na pahirapan yung sarili nyo. May times din na akala mo last na yung iyak mo, pero hindi pa. So, minsan maganda rin i-release mo nga, gaya ng sabi ko. Pero pag laging sad, wag na. Sabi nga ng friend ko, mind over matter lang yan, te. So, caring yan. Kung kaya ko, kaya nyo rin. At mas magiging okay pa kayo, mas magiging maganda pa kayo, mas magiging matalino kayo, at mas magiging mabuting tao kayo. Alam mo, isa pang kinakatuwa ko, ang dami kong nare-receive na message na wala lang, na parang out of the blue, na nagme-message yung mga tao sa akin para lang sabihin na, thank you so much, Miss Bing, for all your videos. Nakakatulong po na malaki sa amin, sobra. Yung mga simpleng ganun lang na parang natatouch talaga ako, na parang nagme-message lang para lang sabihin na gano'n, na thank you daw sa videos na ginagawa ko. Sobrang heartwarming, grabe. It's just priceless. Kaya nga naman, gaya ng sinabi ko, hindi makakapigil itong nangyaring ito sa akin, itong pagsubok na nangyaring ito sa akin, sa paggawa ng awesome videos para po sa inyo, okay? I will continue to do all of those things na ginagawa ko before, at mas magiging okay pa, mas magiging better pa lahat. Promise yan. And again, salamat po sa lahat ng sumusuporta, at salamat po talaga sa lahat ng concern nyo and sa love nyo. Sobrang saya-saya ko talaga pagka nababasa ko yung messages nyo, and nakatulong kayo ng sobra sa akin. Thank you so much! And that's it for this vlog muna. Next vlog na lang ulit. Kita tayo. Bye!